Nagdudulot pa rin ng pagkabahala at nag-iwan naman ang pinsala ang naganap na magnitude 7.5 na lindol sa hilagang parte ng Japan kung saan 30 katao ang naitalang nasugatan at nagkaroon ng pagkasira ng ilang kalsada, power outage at naitala rin ang maliliit na sunog. Nag-trigger din ito mga kabombo ng tsunami sa may 70 sentimetro na taas dahil dito ay nasa 28,000 na mga residente ang sapilitang inilikas malapit naman sa mga baybayin. Apektado rin ng lindol ang ilan pang infrastruktura sa naturang lugar. Kabilang na ang Shinkansen train na bahagi ho ng mga serbisyo na ipinagkakalob ng gobyerno doon. Kasabay na rin ang pagkawala ng kuryente sa mahigit 2,700 kabahayan. Hindi naman apektuhan ang malapit na nuclear plant sa nabanggit na area. Una nang ibinabala ni Japan Prime Minister Sanei Takaichi sa publiko na maging alerto sa posibilidad ng mga aftershocks. Magugunitang ang Japan, kagaya ng Pilipinas, ay bahagi ng Pacific Ring of Fire na nakakaranas naman ng humigit kumulang sa 1,500 na mga pagyanig bawat taon, kung kaya't gano'n na lamang din ang mga paghandang ginagawa ng kanilang bansa para naman sa posibleng mega quake sa hinaharap na panahon. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Bombo International News Correspondent Miles Briones Beltran mula sa Japan. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa Bombo Radio Philippines. At mga kabombo, tama po, nagkaroon po ng malakas na pagyanig na umabot ng 7.5 magnitude, no, sa lugar ng Aomori, no. Kasama dito ang Iwate at Hokkaido. Ito yung mga lugar na pinakamalamig dito sa Japan, mga kabombo. At meron silang 1 degrees Celsius sa ngayon. At umuulan pa ng snow, Bombo Dennis. Sa ngayon ay umabot ng 90,000 no, na mga evacuees ang pinalilikas sa mataas na lugar, Bombo Dennis, dahil na rin sa babala ng tsunami na pwedeng umabot ng 7 hanggang 27 na pulgada ang taas nito, no. At ang isa pang dahilan kaya sila pinalilikas, Bombo Dennis, dahil sinasabi nila na may kasunod na malaking pagyanig na pwedeng maganap sa loob ng linggo na ito, na posibleng mas malakas pa. At ang babala pa ay pwedeng maapektuhan ang Chiba Prefecture. Pag sinabi natin Chiba Prefecture, Bombo Dennis, kasama ang Narita Airport. At malapit na dyan ang Tokyo, kung saan ako nakatira. At sana naman ay hindi ito magkaroon ng katuparan, Bombo Dennis. Magdasal tayo. At sa ngayon, ang power ay nasa 800 na kabahayan na ang nawalan ng power. At kawawa naman itong mga buntis, mga sanggol, mga PWD at matatanda, dahil umuulan ng snow doon ngayon at wala silang heater, na posibleng maging dahilan ito ng kanilang pagkamatay, dahil meron na tayong 23 na katao ang nasugatan at isa dito ay malubha. Yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang pag-uulat ng ating Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa Japan, si Bombo Miles Briones Beltran, kaugnay pa rin ho ng mga development dito sa nangyaring 7.5 magnitude na lindol. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.